Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi nating good morning. Mga kapatid, ngayon ay Biyernes sa unang linggo ng Adbyento, ang simula ng bagong taon sa kalendaryo ng simbahan o liturgical calendar. Ngayon ay December 8, dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion o paglilihing walang sala kay Maria. Kaya sa araw na ito, araw ng debosyon sa Poong Nazareno, kasama si Maria, sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak para sa ating Poong Jesus Nazareno. At espesyal ang araw na ito, mahalaga ang araw na ito, para sa ating mga Katoliko, para sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Dahil ito ang dakila, mataas na turo ng ating pananampalatayang Katoliko, na si Maria, ang nanay ni Jesus Nazareno, bilang isang instrumento at lingkod ng Diyos, pinili ng Diyos upang maging instrumento ng kaligtasan ng mundo. Si Maria ay inihanda ng Diyos ng mabuti. Hindi niya hinayaang mabahiran ng dumi ng kasalanan si Maria. Ito pong Immaculada Concepcion, baka nagkakamali tayo, hindi ito tungkol kay Maria na naglihi kay Jesus. Ito ay tungkol kay Ana, ang nanay ni Maria, na ipinaglihi ang kanyang anak ni si Maria. Si Maria ay ipinaglihing walang sala. Dahil ang sinapupunan ni Maria ang magiging sisidlan ng anak ng Diyos. Kaya simulat sa pool, nang nilikha ng Diyos si Maria, siya'y ipinaglihing walang sala. Sa unang pagbasa, muli nating narinig ang naging simula ng kasamaan ng mundo dahil sa unang kasalanan ng tao. Ano ang unang kasalanan? Hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Nagtago ang tao. Nagpatukso ang unang tao sa demonyo na siniraan ng Diyos. Ano ang sabi ng demonyo? Ayaw lang ng Diyos na maging kagaya niya kayo. Nagpatukso ang unang tao. Kaya mga kapatid, paalala ito sa atin ngayon. Yan ang bantayan mo ng mabuti. Ang mga kampo ng kasamaan. Anong ginagawa nito? Inilalayo kanila sa Diyos. Mga taong tuturuan ka lang magsinungaling, tuturuan kang mandaya, tuturuan kang maging tamad. Huwag ka na magsimba umuulan. Huwag ka na magsimba maaga pa. Malayo, matraffic. Bantayan mo yung mga taong kukonsintihin kang magtanim ng galit. Oo nga, ang sama nila. Oo nga. Yung magtatanim ka ng sama ng loob at mga taong tuturuan kang mawalan ng pag-asa. Pero hindi bulag ang Diyos, tandaan natin. Hindi bingi ang Diyos. Makapagtago man tayo sa mga taong nasaktan natin. Makapagtago man tayo sa mga taong nagawa natin ng kasalanan, hindi sa katarungan ng Diyos. Kaya pinatawan ng Diyos ng parusa ang taong nagkasala. Ganun pa man mga kapatid, hindi nawala ang pag-asa, ang pag-ibig ng Diyos sa taong nilikha niya. Makinig po kayo, uulitin ko. Magkamali ka man, magkasala ka man ng paulit-ulit,
Hindi mo mababago ang pag-ibig, ang pag-asa ng Diyos para sa iyo. Yan ang lagi nating panghahawakan. Kaya meron tayong mahal na Birheng Maria, sapagkat may Diyos na hindi sumuko sa kasalanan ng tao. Kaya mula sa paglilihing walang sala hanggang sa narinig nating ebanghelyo ngayon, ang pagbati ng anghel sa kanya, inihanda ng Diyos si Maria para maging bukod na pinagpala sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga babae, sa lahat ng tao. At maging ina ni Jesucristo at ng buong mundo. Ang araw na ito ay patunay na laging may mabuti, may magandang plano ang Diyos para sa tao. Isa lang ang plano ng Diyos. Iligtas tayo. God will never give up on you. Hindi ka susukuan ng Diyos. Matigas ang ulo mo, malaki ang puso ng Diyos. Laging gagawa ng paraan ng Diyos para mabawi ka sa mga naglalayo sa iyo sa Kanya. Hindi sumuko at hinding-hindi susuko ang Diyos hanggang matuto at magbago ang tao. Kaya ang paalala sa atin ni Pablo sa ikalawang pagbasa, kapag nadadapa ka, kapag nakakalimot ka, magdasal ka. At alalahanin mo ang lahat ng mabubuting nakita at natutunan mo sa buhay ni Kristo. Kung paano ka nagmahal, kung paano ka nagpatawad, kung paano ka tumulong, kung paano ka nagsakripisyo, kung paano nilikha ng Diyos si Maria para magdala ng pag-asa sa mundo, huwag mong kalilimutan, pinanganak kang may pag-asa at may magandang balak at plano ang Diyos para sa iyo. Kaya kapag nakikita ko po yung ating mga kapatid na nagvo-volunteer sa atin, lalo na sa feeding program natin dito. Nito kahapon, 392 ang ating napakain. Alam nyo, pag nakikita ko sila, hindi lang sila nagbibigay ng pera, hindi lang sila nagpapadala ng pagkain, sila mismo, ang inaabot nila, hindi lang kanin at ulam, pag-asa. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating ilapit kay Maria na ating ina ang mga pakiusap at dasal natin sa kanyang anak na si Jesus. Si Maria na walang sawang nagtuturo at nagpapaalala sa atin ng tamang daan patungo sa kaligtasan. Tularan natin si Maria sa kanyang buong buo at matatag na pagtitiwala sa mas mabuti at magandang plano ng Diyos para sa atin. Katulad ni Maria, araw-araw, huwag ka lang mabuhay ng may pag-asa. Araw-araw, mabuhay ka ng nagpapakita at nagbibigay ng pag-asa.